magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Gawain iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging tapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, o poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil.
Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang Din- lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kaniya ang pinapahayag ko sa libutan." Hindi na naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kaniya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. Papaano po ninyo gustong mamatay? Sa papaanong paraan? Mabilisan o dahan-dahan? Walang pain na mararamdaman o may sakit na mararamdaman? Kung pwede nga lang talaga tayong pumili ng paraan ng ating kamatayan, ano? Nakatatakot na kasi yung kamatayan. Mas nagiging nakatatakot kapag hindi pa maganda yung paraan. And so, kung makapipili tayo ng paraan, pwedeng mabawasan yung takot na yan sa kamatayan, hindi man mawala ng lubusan. Meron po akong nabasang article dati. Sabi doon ay, "The worst ways to die
pinakamalala, pinakapangit, pinakamasakit, pinakanakahiya, yung lahat ng pinaka na negatibo na paraan ng kamatayan. Nandyan daw yung balatang ka ng buhay. Ako, pinaka nga yan. Ako, sakit niyan. Ilibing ka ng buhay hanggang sa ikay mamatay. Masabugan ka, bariling ka, lasuning ka, mahulog ka sa bangin o sa isang napakataas na building, masagasaan ka ng rumaragasang malaking sasakyan. Sigurado ko po na ayaw natin isa man sa ganyang mga paraan. Di ba? Buti na lamang po sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na piliin ang magiging paraan ng kamatayan natin upang maiwasan natin ang worst na pinaka pa na uri ng kamatayan. Na kapag naranasan natin, baka, hindi lang baka, siguradong sasabihin natin, sana nasagasaan na lang ako ng pison. Sana nahulog na lang ako sa pinakamataas sa building. Sana binalata lang ako ng buhay. Sana nilibing na lang ako ng buhay hanggang sa ako'y mamatay. Sana nga pagsamasamahin na lang yung mga worst ways to die na yan. Kesa ito ang maranasan ko. Ano yon? Yung tayo mapunta ng impyerno. Di ba? Sapagkat kung tayo mapupunta ng impyerno, nako, pagsamasamahin man na lahat ang pinaka na worst pang uri ng kamatayan, matitake mo yan sapagkat sandali lang yan. Ano mang paraan yan? Pero yung araw-araw kang pinapatay sa impyerno ng walang hanggan, di ba? Natatandaan nyo naman po siguro yung ebanghelyo tungkol sa mayamang napunta ng impyerno, nagmamakaawa kay Abraham, madampian man lamang ng kahit konting tubig ang kanyang dila. Sa tindi ng kanyang paghihirap, physical suffering pa lang yan. Paano yung spiritual suffering? Yung pinanghihinayangan mo na hindi ka napunta ng langit, na hindi mo inaccept ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, di ba? Now, paano natin ma-avoid yan? Tulad ng sabi ko, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na ma-avoid ang impyerno. And therefore, ma-avoid ang worst na paraan ng kamatayan. Ano nga ba yung worst na paraan ng kamatayan? Ito, 3 beses. Sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yun ang maghahatid sa atin sa impyerno. Yung tayo mamatay sa ating mga kasalanan. And very specific sa konteksto ng ating Ebanghelyo, sinasabi kung ano ito. Ang hindi tayo maniwala kay Kristo bilang Diyos na totoo. Yun ang sabi dito, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga, yung ako'y si ako nga, ito yung pagpapakilala ng Diyos in the Old Testament. Diba? Yun ang sabi ng Diyos nang magpakilala siya kay Moises. Kaya't yung pinakamatinding kasalanan ay yung hindi tayo maniwala na Diyos si Jesus. Yun ang magbubulit sa atin sa impyerno. Sapagkat sabi nga, di ba, if you confess with your lips and believe in your heart that Jesus is God, you will be saved. Ang mga Pariseo, sa kabila ng napakarami ng patunay na Diyos nga si Kristo, deliberately and consciously, dinideny nila ito. O di ba, yung gospel ng nakaraang linggo, binuhay ni Kristo si Lazaro na 4 na araw ng patay. Iba yun. Ibang level yun. Tapos, madadagdagan pa yan. Mabubuhay na magbuli si Kristo. I-deny pa rin nila. Iyon ang pinakamatinding kasalanan na maghahatid sa atin sa pinakamatinding kamatayan sa impyerno na walang hanggan. Kaya, ito yung warning sa mga pastor dyan, sa mga ministro, o kahit sino, tao sa mundo, na alam naman, pag-aralan naman ang mga katotohanan tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus, pero consciously, deliberately dinideny ito para lamang maiba, para lamang maging iba at makapagtatag ng ibang relihiyon niya. Worse, sasamba sa iba, sasabihin si Kristo ay tao lang o kaya sasabihin si Kristo, anghel lang, hindi siya Diyos. Yung consciously, deliberately, yun. May paglalagyan yung mga tao yun. Hindi siguro. Ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo patungkol sa mga Scribe at Pariseo. Pero hindi lamang po ito limitado sa kanila, pati na rin sa atin. Tayo bilang mga Kristiyano na nagsasabing naniniwala kay Kristo pero hindi naman sumusunod sa Kanya. Naniniwalang may Diyos pero namumuhay ng parang walang Diyos. Ano sabi ni Santiago? Naniniwala ba kayo sa isang Diyos? Mabuti yan, sapagkat kahit ang demonyo ay naniniwala din naman at nanginginig pa. Even the devil believes in God and tremble. Tayo, nanginginig pa ba tayo? Mas matindi yung demonyo, nanginginig pa. Nanginginig, Diyos nga siya. Makapangyarihan siya. Pero ang demonyo, hindi sumusunod sa Diyos. Despite that. So anong magiging kaibahan natin sa demonyo? Na mas nakakakilala sa Diyos.
pero hindi sumusunod sa Diyos. Kaya tayo mapupunta ng impyerno sapagkat ang impyerno ay para sa mga demonyo at therefore para sa mga taong naniniwala sa Diyos pero hindi sumusunod sa Diyos. Kakonektado dito yung sinasabi ni Jesus, di ba? Na kasalanang hindi mapapatawad. Kasalanan laban sa Espiritu. Sapat ang Espiritu Santo ang siyang magpapaunawa sa atin ng lahat ng mga sinabi sa atin ng ating Panginoon Jesus. Magpapaunawa sa atin na Diyos talaga si Jesus. Now, in spite of all this, i-deny pa rin natin ang pagiging Diyos ni Jesus. And despite all this, ipapakita natin sa ating buhay na hindi tayo naniniwala na Diyos si Jesus dahil hindi tayo sumusunod sa Kanyang utos. Yun. Eh sana mga kapatid, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na ma-avoid itong pinaka na worst pa. Ang tayo mamatay sa kasalanan, lang tayo mamatay nang hindi natin ina-acknowledge ang pagka-Diyos ni Jesus sa ating buhay. Ganun kasi yung nature ng kasalanan eh. Alam mong Diyos si Jesus tapos hindi mo susundin. So ano yun? Sabi ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang gawa. Walang kwenta na sinasabi nating Diyos si Jesus kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Para saan ang pagiging Diyos niya? Drawing lang? Kaya sana, huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag tayong mamuhay na dinideny ang Diyos sa ating buhay. Hindi man sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng ating gawa. Action speaks louder than words. Sabihin man natin naniniwala tayo sa Diyos pero hindi naman natin pinapakita sa gawa. Wala yun. Kaya nga po pwede pang maligtas yung sinasabing hindi nalaman ang katotohanan tungkol kay Jesus sapagkat walang nagpahayag sa kanila pero namumuhay sa kabutihan. Kaysa yung alam natin ang katotohanan tungkol kay Jesus pero hindi tayo namumuhay sa kabutihan. Namumuhay tayo sa kasalanan. And therefore, mamamatay din tayo sa kasalanan. Kaya sana mga kapatid, ito yung ating mapag-isipan. Kasi baka magulantang pa tayo kapag namatay tayo at mapunta tayo ng impyerno. Kasi sasabihin natin sa Panginoon, nagdadasal naman tayo. Nagsisimba naman tayo, gumagawa naman tayo ng mabuti, wala naman tayo nagabiadong tao, tayo pala yung masasabihan ng Panginoon, hindi ko kayo kilala sapagkat wala tayong malalim na relasyon sa Kanya, sapagkat ang malalim na relasyon sa Kanya ay hindi natin na ipakita sa ating mga buhay talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal ka. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo mo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, pasensya na sapagkat hindi ka namin nasusunod. Tulungan mo po kami na mula ngayon ay maipakita sa aming buhay ang pananampalataya namin sa iyo. Huwag nawa kaming mamakas sa dalawang ilog, o na huwag nawa namin sabihin na Diyos ka, mahal ka namin. Nang patuloy pa rin naman kami sa mga matitinding pagkakasala namin, wala naman po sigurong masama sa sabihin naming mahal ka namin. Kaya lang nagiging hindi tama kapag hindi namin naipapakita sa gawa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patunayan ang pagmamahal sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari
kung ipapakita natin ang ating pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal natin sa Diyos sa buhay natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong mangyayari Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihastang pagsalungat sa pananagot ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga kakilala, mga mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tukayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban.
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo, sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makabahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Ang Panginoon na po ang bahalang gumanti sa inyo. Alam na po niya mga pangalan ninyo. Yun po ang lagi kong personal na dasal dito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging talisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you. Salamat sa inyo.